Mahigit halos 1 kilometro mula sa Casa Hacienda de Santa Cruz de Malabon, ay mararating sa pamamagitan ng pamamangka paitaas sa ilog ng Cañas, ang kalapit na Casa Hacienda de Teero. Na pag-aari naman ng mga Augustinian friars na nagmamay-ari ng Hacienda de San Francisco de Malabon. Bakit dalawa ang Casa Hacienda ng mga Agustino? Gaya ng mga Dominicano, na mayroon dalawang Casa Hacienda sa magkahiwalay na bayan ng Naik at Tanza. Ang mga Agustino naman, ang kanilang mga lupain ay nakakasakop sa tatlong bayan mula sa Noveleta, Rosario at San Francisco de Malabon. Kung pagbabasehan po natin ang kulay asol na mapa na ito noong 1900, makikita po natin na ang Hacienda San Francisco de Malabon ay nahahati sa dalawang hacienda. Inaanyayahan ko po kayo na sundan ang detalye sa mapa na nagpapakita ng Casa Hacienda de Teeros. Sumunod po ninyong papansinin ay pangalan na nasasakupan nito, ang nakalagay ay Hacienda de San Agustin. Ang sumunod na mapa na inyong makikita ay ang timugang bahagi ng bayan ng San Francisco de Malabon, mula sa poblasyon, hanggang sa area ng baryo ng Buenavista. Ang amin pong unang bibilugan ay ang kinaroroonan ng Casa Hacienda de Buenavista, at ito ay sumasakop sa kabuuan ng mga lupain na tinatawag na Hacienda San Juan de Buenavista. Mula sa lohay ka ng toponomiya ng lugar, masasapantaha, uulitin ko po na masasapantaha na ang mga lugar na sakop ng mga baryo ng San Juan, hanggang sa may area ngayon ng Manggahan ang sakop ng nabanggit na Hacienda ng Buenavista. Ang pagiging malapit ng dalawang kasahasyenda ng Tanza at Teeros, ay dahilan sa ang ilog ng Cañas, ang siyang likas na hangganan sa pagitan, ng dalawang hasyenda ng mga Dominicano at Augustino. Noong maganap ang himagsikang Pilipino, ang pagiging malapit ng dalawang kasahasyenda na ito sa isa't isa, at ang kalapitan nito sa ilog, ay nagbigay daan, upang mailigtas ng mga fraile, ang kanilang buhay mula sa mga paghihiganti ng mga Pilipinong revolusyonaryo. Ang kanilang magandang kapalaran na makaligtas mula sa kamay ng mga revolusyonaryo ay naging kakaiba sa naging masaklap na kapalaran ng ibang mga fraile, na nasa interior na bahagi ng probinsya ng Cavite, na bumagsak sa kamay ng mga manghihimagsik. Mamaya sa video ay mapapanood po ninyo ang kinasapitan ng mga fraile na nasa interior na bahagi ng probinsya, partikular na ang mga fraile na nadakip ng mga revolusyonaryo, sa Casa Hacienda de Buenavista. Wala pang nakikita ang researcher na eksaktong petsa, kung kailan naitayo ang Casa Hacienda de Teeros, subalit mula sa kanyang modelo ay matatantya, o masasapantaha ang posibilidad na ito ay naitayo mahigit kumulang sa kalagitnaan ng 1800s. Ang larawan na ito ng Casa Hacienda de Teeros na kinuna noong 1882, ay tinataya rin na nasa kapanahunan ng pangangasiwa ni Padre Pedro Arnaiz, na administrador sa kapwa hasyenda ng Teero at Buenavista. Magbuhat ng mapasakamay ng mga Agustino ang bahagi ng hasyenda na sumasakop sa Noveleta, Rosario, at mababang bahagi ng San Francisco de Malabon, ang mga kasamang magsasaka ng lupain ay sa Casa Hacienda ng Teeros, ginaganap ang mga transaksyon, sa pagbabayad ng mga kanon, o upa sa lupa.
Sa pagputok ng himagsikang Pilipino sa Cavite, noong ika-31 ng Agosto taong 1876, agad na nilisan ng mga Frailing Agustino, ang Casa Hacienda de Tejeros, at ito ay napasa kamay ng mga revolusyonaryong Pilipino sa Cavite. Sa panahon ng paghihimagsik ng 1896 hanggang 1897, ang istruktura ay naging himpilan ng mga revolusyonaryong Pilipino, kung saan ang isang panig ay ginawang hospital para sa mga mandirigmang Pilipinong, na nasusugatan sa mga labanan. Sa panahon na ang isang bahagi ng Casa Hacienda de Tejeros, ay ginagamit na hospital ng mga revolusyonaryo. Isa sa mga nanirahan sa nasabing istruktura at naglingkod bilang isang mandirigma, at tagapag-alaga ng mga sugatang manghihimagsik ay walang iba kundi si Josephine Bracken, na balo ni Jose Rizal. Noong mabawi ng mga Espanyol ang Casa Hacienda ng Tejeros noong 1897, si Josephine Bracken ay lumipat ng Casa Hacienda ng Naik, kung saan mula sa pagiging katulong sa panggagamot ay naging aktibo ng humawak ng sandata, upang lumahok sa mga labanan. Sa mga textbook ay matatagpuan ang isang pangyayari sa ating kasaysayan na tinatawag na Kumbensyon ng Tejero, na ginanap noong ika-22 ng Marso taong 1897, sa sitio ng Tejero, sa pagitan ng bayan ng Rosario at San Francisco de Malabon, Cavite. Para sa ilan ito ay isa lamang pagpupulong at pagbuo ng pamahalaang revolusyonaryo, na nauwi sa pag-iinit ng ulo ni Andres Bonifacio laban kay Daniel Tria Tirona. Pero sa katotohanan, ang kumbensyon ng Tejero ay isang halalan at dito ginanap ang unang halalang pampanguluhan sa Pilipinas. Noong mga huling araw ng Marso taong 1897, sinalakay ng mga Kastila ang San Francisco de Malabon, upang bawiin ang buong probinsya ng Cavite mula sa mga revolusyonaryong Pilipino. Isa sa mga ginamit na tanggulan ng mga Pilipino sa area ng Malabon ay ang Casa Hacienda ng Tejeros. Bilang tanggulan ng mga revolusyonaryo, ang Casa Hacienda ng Tejeros ay nagdanas ng matinding pagsalakay ng mga Espanyol. Nang lisanin ng mga Pilipino at makuha ng mga Espanyol ang istruktura, ang mga Espanyol ayon sa kanilang balita ay nakakuha pa ng 1,000 baril na rifle sa loob. Subalit hindi na napakinabangan ng mga Espanyol ang istruktura. Ito ay dahilan sa matinding kapinsalaan, na nakakompromiso sa integridad istruktural ng Casa Hacienda. Ang kinasapitan ng Casa Hacienda ng Tejero, pagkatapos ng himagsikang Pilipino at digmaang Pilipino-Amerikano, ay naisalaysay ni Artemio Ricarte sa ganito, ang kumbento at simbahan ng Tanza ay hindi napinsalaan, hindi gaya ng Casa Hacienda de Tejero, na natupok at ang mga kaskahong natira ay pinaghakot naman ng pamahalaang militar ng mga Amerikano, at itinavon sa mga daan, kaya walang mababakas ngayon kundi, ang lupang pinagtayuan lamang. Alam ng mga nakakatanda sa baryo ng Tejero, ang sinabi ni Ricarte na ang lupang kinatayuan ng Casa Hacienda ay naging isang bakanteng lote sa napakahabang panahon. Maging ang researcher, sa kanyang kabataan ay natatanaw pa ang bakanteng lote na iyon, tuwing nakasakay sa baby bus na papunta ng Trias Malabon, na ang bungad na lamang ng bakuran ay nakalagay pa ang historical marker na ito. Sa halos 100 taon, nakatiwangwang ang lote ng Casa Hacienda at sa taong 1976, bilang bahagi ng pagdiriwang ng sentenaryo ng Rebolusyong Pilipino, ay muling nagpatayo ng bagong istruktura, upang magsilbing isang museo. Ginamit ng researcher, ang litrato sa Wikicommons na kinuha ni Irvin Malakdem, upang magkaroon tayo ng ideya, ng kasalukuyang anyo ng museo na inilagay sa dating lugar ng Casa Hacienda de Tejeros. Ang Casa Hacienda ng Tejeros, kahit na mayroong nakatayo na bagong istruktura ay kabilang pa rin sa mga hindi na existido. Sa pagkakataon na ito,
ay ating hahanapin ang mga natitira na lamang na mga dating sangkap ng Casa Hacienda, upang kahit sa mga ito ay higit nating mapahalagahan, masinop ang isang dakilang nakalipas ng kabayanihan ng ating mga ninuno. Si Professor Jose Elaine Austria ng DLSU College of St. Benilde, ay gumuhit ng isang sketch para sa kanyang proposal, para sa mga hinaharap na preserbasyon ng ilang bahagi ng bakuran ng Casa Hacienda. Ang sketch na ginawa ni Professor Austria ay nararapat na pakaingatan, dahilan ito pa rin ang magiging saligan ng mga susunod na archaeological activity sa area. Sa kabila ng pagkakatayo ng isang gusaling museo ng Tejeros, nagawa na ma-identify ni Professor Austria ang isang bahagi ng bakuran, na binigyan niya ng label na West Wing Ruin. Sa pamamagitan ng kanyang ipinahiram na litrato at pagpapahintulot na gamitin ito ng researcher, nagawa ni Professor Austria, na ipakita sa atin ang mga natitirang bahagi ng historikong istruktura. Mula sa larawan ng Casa Hacienda noong 1882, makikita na ang istruktura ay mayroong ekstensyong bahagi sa likuran, upang mag-anyo ito na katulad sa isang eskwela, at gumagawa upang ang lupa sa likuran ng istruktura ay halos makulong sa dalawang panig. Lumilitaw sa ginawa ni Professor Austria, na ang West Wing sa kanyang iginuhit na sketch ay kumakatawan sa bahagi ng gusali na ating bibilugan. Maging sa satellite photo ng Google Earth ay makikita pa ang ilang mga feature, sa iginuhit na sketch ni Professor Austria. Isang halimbawa na rito, ay ang bahagi ng isang matandang pader sa portion ng West Ruin. Nais rin ipapansin ng researcher, ang isang bahagi ng satellite photo, kung saan makikita ang bahagi na tila isang peklat o scar sa lupa, na isang indikasyon, na ito ay bahagi ng isang naglahong pader, na maaring ang mga futang, ay nandoon pa rin sa ilalim. Inaanyayahan ko po naman kayo na panoorin ang ilang litrato ni Professor Austria, para sa carousel presentation, nang maaring makita mula sa area. Ang isa sa nakakatawag ng pansin sa sketch ni Professor Austria, ay ang paglalagay niya ng eksaktong lugar na kinaroroonan ng isang tunnel, sa isang bahagi ng West Ruin ng Casa Hacienda. Sa pagtingin ng researcher sa sinasabing tunnel, matatansya na ito ay may habang mula sa 10 hanggang 15 metro, mula pagtansya sa iskala ng Google Earth at proportion sa sketch ni Professor Austria. May lapad na nasa 1.5 hanggang 2 metro, base sa larawan na kuha ni Christian Noel Ignacio Romanes. Mula sa haba at lapad, at mga larawan sa interior ng tunnel, ang researcher ay mayroong isang sapantaha, uulitin ko po na sapantaha, na ang tinatawag naming mga kabitenyo, na tunnel ay higit na isang cistern, o tangkeng ipunan ng tubig, na bahagi ng mga feature ng mga gusali na naitayo noong 1800s. Ang basehan ng researcher, sa pagsasapantahan na ang tunnel na ito ay ang isang cistern, ay ang artikulo mula sa MDPI Online Access Journal na may pamagat na History of Water Cisterns, Legacies and Lessons. Pagtatapatin po natin ang dalawang larawan ng tunnel para paghambingin. Ang una po ay ang tunnel sa Casa Hacienda de Tejeros na kinuha ni Professor Austria. Ang ikalawang larawan ay kinuha ni Georgios P. Antonio, ay isang cistern sa bayan ng Monimvasia,
Gresya at bahagi ng artikulo na ginagamit ng researcher sa paghahambing sa tunnel sa Casa Hacienda ng Tejeros. Mapapansin ninyo na halos magkahawig ang dalawang tunnel, sa dalawang larawan, upang makapagsapantahan ng researcher, na ang tunnel sa West Ruin ng Tejeros ay isang cistern o tangking ipunan ng tubig. Sa panghuling pagsasapantaha ukol sa tunnel sa Casa Hacienda ng Tejeros, inaanyayahan ko po kayo na tingnan ang larawan ng isang cistern sa ilalim ng Parola o lighthouse na itinayo ng mga Agustino sa Florida, USA. B1 at B2, bakit kayo sumingit sa aming presentation? Sa huling bahagi sa pagtalakay ng sketch ni Professor Austria, makikita sa lugar na nilagyan natin ng arrow, ang kanyang panukala ng isang bahagi bilang critical area for heritage work. Partikular, ang posibilidad ng archaeological studies para sa area na kanyang pinanukalang bigyan ng pansin para sa preserbasyon. Bago ko tapusin ang presentation na ito, ay nakikiusap ako sa Cultural Council ng Rosario, Cavite na sa isang pagkakataon, ay balikan ng pansin ang proposal na ito ni Professor Austria. Tandaan po ninyo, na ang bawat henerasyon, ay palaging nagtatanong at nag-uusisa, ukol sa kanilang kahapon. Muli nagpapasalamat po ako sa inyong ginawang pagsama sa aming video presentation. Nag-aanyaya po kami na sundan kaming palagi sa aming ginagawang pag-aaral ng kasaysayan ng Cavite.